Etong duwagcom, ay maraming nagsasabi, hindi na dapat tawaging tuwadcom yan o quadcom yan. Tawagin ng duwagcom yan. Oo, kasi natakot kay PRRD. Pero ito, breaking news. Pabago-bago ng isip etong duwagcom. Kaya pag-uusapan natin yan. At pag-uusapan din natin ito si Garma. Oo. Meron ikinulong sa Amerika. Nako. Tapos, kakampihan ng administrasyon natin. Ay, sige, pag-usapan natin. Ang tanong, ito ba si Garma itatago ng Quadcom? Duwag din ba to si Garma? Kasi dapat harapin niya si PRRD. At ito pa, isang balita. Ito, isa pang palusot. Mamaya i-discuss natin kung paano magbaliktad. Ito, mas magandang topic ito eh. No? Binabaliktad po kasi ng Quadcom yung issue. Grabe, no? Style talaga nila yan eh. Kaya mamaya pag-usapan natin at bibigyan natin ng argumento na alam natin ay palusot lang at baliktarin talagang itong mga Quadcom. So, eto, breaking news. Breaking news. Kanseladong Quad Committee hearing bukas. Muling binawi. Ayan. Maraming salamat sa presidential tracker sa inyong balita. Ito Di syempre, hinamon nila si PRRD. Ito sitwasyon. Hinamon nila, tapos si PRRD sabi, after November 1 na. Ang ginawa ni PRRD, nag-attend din naman siya sa Senate. Tapos, itong sila Paduano, nanggagalaiti. Kala mo, ang laki ng boto. Kala mo, ang laki ng naiambag sa bansang Pilipinas. Etong Quadcom na ito. Etong Duwagcom na ito. Ewan ko, matanong ko kayo ito, serious question. Kasi may mga nagme-mensahe sa akin na hindi na dapat tawaging Quadcom ito, Duwagcom na raw. Ano kaya mas magandang tawag sa kanila? Duwagcom or contempt creator. Mahilig mag-contempt to mga ito eh. Sige nga, ilagay nyo sa baba. Dapat pa silang tawaging duwagcom or contempt creator. Sige nga, hamon ko sa inyo. I-contempt nyo nga si PRRD. Tingnan natin Tingnan ko ang tapang ninyo. Yung lalakas ninyo magsalita. Ito si Paduano, tinawag pang duwag si PRRD. Ngayon, magkakaalaman sinong duwag. Bakit nyo inatras? Di ba inatras na ito mga ito eh. Pupunta na dito si PRRD, inatras nila. Ginawang November 21, so next week, magiging ang hearing. Nag-backlash, nag-boomerang, bumuelta sa kanila. Nagalit ang taong bayan, pinagtatawanan sila, nagmumukha silang tanga, nagmumukha silang duwag, lahat kinukutsa sila. Ngayon, para hindi sila magmukhang tanga, hindi sila katawa-tawa sa mga Pilipino, binawi. Marami nga nagsasabi, nakahanap na ng script. Meron ang balita isang TV anchor ang sabi, narinig daw niya, nagsiurong po ang mga witnesses. Kaya inurong din nitong Duwagcom ang pagdinig kay PRRD. Ngayon, hindi natin alam kung saan sila ngayon pupulot ng mga witnesses. Di ba? Dahil nagalit ang taong bayan, sumigaw ang taong bayan, pinagtawanan sila ng taong bayan, binago nila ang desisyon. Kaya ito po ito ipanawagan ko sa social media. And alam natin, this is not to insult the Dutertes Actually, they should be proud of it. Alam natin, walang pera ang mga Duterte. Alam natin yan. Compared sa mga ilang politiko na dati ay teacher lang, biglang
Ang gaganda na ng mga kotse, relo, bag, milyones na. Yung iba dyan, pastor na maliit lang. Ang congregation, biglang nagkaroon ng bulletproof. Bulletproof. Oh, ganyan po. Hindi po ganyan ng Duterte. Alam natin, comparing to other politicians, mahirap po ang Duterte. Pero ito po ang suporta ng Duterte. Remember this, sa social media nanalo si PRRD. Kaya po napaka-importante, isigaw natin. Alam mo, yung sigaw ninyo, nadinig nila. Yung sigaw ninyo, nakarating sa kanila. These guys, alam nyo kung bakit? Wala namang boto ito eh. Iilan lang naman ang mga boto nitong Quadcom na ito. Yung iba nga dito, party list lang eh. Hindi ko sa minamaliit yung party list, pero alam naman natin ang kalakaran sa party list. Kumukuha lang sila ng popular. Gaya nitong isang one rider, kinuha lang nilang popular si Busita. Mananalo ba yung one rider kung hindi because of Busita? 'Di ba? So this is not to insult the party list, pero alam natin may mga galawang kalokohan dyan. In short, wala namang boto ito eh. Hindi sila gusto ng taong bayan. Kung meron man may gusto sa kanila, ganun, no, kakapiranggot. Kung titingnan mo ang kagustuhan ng taong bayan kay PRRD at sa Duterte, kahit pagsama-samahin nyo pa ang boto ng mga ito, hindi aabot sa 10% ng boto ni PRRD or ng boto ni BP Sara. Yung ibig kong sabihin, yung nagmamahal sa Duterte, kahit pagsama-samahin mo yung mga yan, wala. Kaya they are very sensitive doon sa sigaw ng taong bayan. Isigaw lang natin. Makikinig itong mga ito. Ayaw man nila, matigas man ang ulo nila, makapal man ang mukha nila, mapipilitan at mapipilitang silang makinig. Gaya ng nangyari ngayon. Dahil sa sigaw ninyo, papapuntahin nyo yung matanda rito. Tapos pumalag. Tapos binawi ninyo. Ito si Dan Fernandez, ang yabang-yabang. Dami raw niyang questions. Ba't kailangan mo ng testigo? Kahit pa magsiurong testigo nyo, di tanungin nyo. Kung may laman ang tanong ninyo. At higit sa lahat, kung yung tanong ninyo may tapang. Pero kung duwag tanong din, wag na. Diba? Kasi ang lakas nito manghamon eh. Hindi naman sila niyayabangan ng Duterte. Silang nakikipagyabangan sa Duterte. Nung pumalag, duwag sila. Pumalag. Kayo, maraming salamat sa social media, pumalag kayo. Nagbagong isip ng mga ng mga duwagkom. Ayan. Ito pakilagay niya, huwag niyo kakalimutan. Ano ba dapat itawag dito? Duwagkom or content creator? Ito, papakita ko sa inyo. Ito yung nilabas nila. Ito yung letter. Committees on Dangerous Drugs, Public Order and Safety, Human Rights and Public Accounts. Notice of 11th Joint Public Hearing. November 12, 2024. Kahapon. Please be informed that the 11th Joint Public Hearing will proceed tomorrow. Nasa balita po ito ng Presidential Tracker. November 13, 2024 at 9:30 a.m. Kindly disregard the earlier notice of cancellation regarding this matter. Yan. Dinaduwag kayo. Tuloy mamaya. 9:30 a.m. Philippine Times. Philippine Time. Magsama-sama po tayo ha. Ila-live ko yan at sana masamahan nyo po ako dito sa channel ko. Okay? Panuorin po natin itong hearing na ito. Suportahan po natin, isigaw natin sa social media, isigaw natin sa YouTube, magkomentaryo po kayo dito po sa live ko o kung saan man ha. Sama-sama po. 9:30 a.m. Dinisregard.
Attached is the agenda. Dadadadadan. Representative Kwentong Barbers. Robert Ace S. Barbers. O yun. Ayos. Di nagbagong isip. Again, another kaduwagan. Totoo yan. Di ba? Naduwag sila kay PRRD. Ngayon, sumigaw ang taong bayan, naduwag sila ulit. Mamaya, sigawan kayo ni Tambaluslos, ihinto nyo yung hearing na yan, na maduduwag na naman kayo. Alam mo kasi yung mga walang sarili. Pag natakot, wala. Walang desisyon. Mamaya, pinahinto ni Marcos yan, di tirit na naman kayo dyan. Ito pakinggan natin. Ito importante Importanteng ma-discuss natin ito. Ngayon ng mga kongresista at ang kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil sa... Kasi ito po, nagpapalusot. Etong Quadcom, nagpapalusot. Kasalanan pa raw ni PRRD. Tingnan nyo sasagutin natin. Urong ng pagdinig ng Quadcom. Sinasadya raw ng mga Duterte na palabasing naduduwag ang mga congressman. Baka naman talagang duwag kayo. Frontline balitang yan si Marian Enriquez. Wala pong naduduwag dito. Yan ang welta ni House Anong tawag nyo ron? Ba't pabago-bago kayo? Committee Chairman Ace Barbers. Binabatikos kasi ang komite matapos iurong ang pagdinig bukas. Kahit nagpahayag na si dating Pangulong Rodrigo Duterte na harap siya sa Quadcom. Paliwanag ng komite, noong 1 linggo pa raw nila pinag-iisipang ipospone ito. Kita mo? Noong 1 linggo pa raw nilang pinag-iisipang ipospone. Bakit nagdadadakdak yan si Paduano? Ba't kayo nagpadala ng letter? Hello? Kung pinag-iisipan ninyo, i-cancel yan, ba't nyo pinuntahan? Sabi nga sinabi nga ni Attorney Panelo, idinala pa sa bahay yung letter nung gabi. Kinabukasan, canceled na. Ano ba namang klaseng palusot yan? Di ba? Pinag-iisipan nyo. Di sana hindi kayo nagpadala ng letter. Ginagawa nyo namang tanga talaga mga Pilipino Pambira naman. Wag naman tayo maglokohan. Pambira kayo. Mamaya magalit si Dan Fernandez. Mag-English yan. Yari tayo dyan. Siyempre, kahit ang English mo kinamatis pag ganyang gwapo, wala na. Di ba? How are you, Dan Fernandez? Pero nitong Lunes lang daw naging pinal na iwe-reschedule nila ang hearing. Agad din naman daw ngayong Lunes naging pinal. nag-abiso ang Quadcom sa resource persons. We decided na mukhang kukulangin tayo sa oras at sa araw para matapos natin yung interview namin doon sa mga gustong magtestigo. Anong palusot yun? Kaya daw kinancel nila kasi kukulangin sila sa oras at araw. Di araw-arawin nyo. Sabi nga ni PRRD, magre-request pa nga siya ng 10 araw di ba? Ito kailangan natin ipaliwanag to. Bagamat itutuloy na yung hearing mamaya, pero sinubukan nilang ibudol ang Pilipino. Yung kanilang kaduwagan, they will not accept it. Ipapasa sa Duterte ang mali. Yan po ang style nila. Dati na naman nilang gawain yan Ano sinasabi nila? Nililihis daw ni BP Sara yung mga balita. Sino bang naglilihis? Kayong patawag ng patawag sa mga Duterte. Anong problema natin ngayon yung flood control project? Yung ukada ni Tamba? Ang dami nating problema. Yan ang pinag-aasikaso nyo yung kay Duterte. Tapos sasabihin nyo, nililigaw lang ni BP Sara ang balita. Ganyan po sila mahilig magbaligtad. Kaya nga po kahit tuloy na yung hearing, kailangan sagutin natin yun. Ikalat nyo po itong video na to kasi hindi po pwedeng ginagawa lang nila laging tanga mga Pilipino. Testigo.
Sa kabila ng sinabi ng kampo ni Duterte na dadalo ang dating Pangulo sa pagdinig, wala pa rin daw silang natatanggap na kumpirmasyon dito. Sa social media lang daw ito lumabas. Sa tingin tuloy ni Quadcom Co-Chairperson Dan Fernandez, sinadya ni na Duterte na ngayon lang i-anunsyong dadalo sila sa pagdinig para pagmukaing natatakot ang mga kongresista sa dating Pangulo. Yun yung ano nila, yung style, di ba? And to make it appear na tayo yung Ayan ka na naman, nag-i-English ka na naman. Yan ang ayoko sa iyo, Dan Fernandez eh. Pa-English ka na naman, nalalagay ka na naman sa alanganin eh. Gwapo ka naman eh. Wag mo na ilagay yung sarili mo sa hindi mo naman talaga porte. Pa-English ka pa oh. Panalo na, matatalo ka pa eh. Oh. umaatras sa ganitong klase ng invitation. Whereas we've been inviting him for so many hearings already. Sagot naman ni dating presidential spokesperson Salvador Panelo, bakit papupunta rito sa Maynila mula Davao si Duterte kung wala talaga siyang planong dumalo sa pagdinig? At siya gagastos ng pamasahe rito, ng mga secure niya, staff niya, gagastos siya na malaki, tapos yung standby pa rito na matagal. Dagdag pa ni Panelo, nagdesisyong dumalo si Duterte sa pagdinig matapos sabihin ng mga kongresista na naduduwag si Digong sa Quadcom. Yun ang sinasabi natin eh. Plano nyo na palang i-postpone eh. Tinatawag nyo pang duwag. O di bumelta sa inyo, Paduano. Kayo nagmukhang duwag. Ngayong iniurong sa November 21 ang hearing, hindi na raw sigurado kung makadadalo pa si Duterte. Hindi pa siya humaharap sa anumang pagdinig ng Quadcom. Una, sinabi ng kanyang kampo na masama ang pakiramdam niya habang noong nakaraang linggo, duda raw sila sa integridad ng Quadcom. Sa isa namang text message, sinabi ni Panelo na pupunta sila ni Duterte sa batasang pambansa ngayon. Hindi, ito wala na to kasi tuloy naman na daw eh. Miyerkules, alas So, 10 ayos. ng umaga para kumprontahin ang Quadcom members. Hihilingin din daw ni Duterte na mag-schedule Ito maganda. Ha? Hihilingin ni Duterte. Baka na naman magpapalusot na naman kayo, matatakot na naman kayo, maduduwag na naman kayo. Tapos isisisi nyo sa Duterte. He will ask them to schedule a marathon hearing of 10 days. 10 days, tapusin na natin to. 'Di ba? Alam mo yan ang maganda eh. Tapusin na natin to once and for all. Wag na yung gagawin natin ngayon, tapos pagka meron na namang bulilyaso si Bongbong, papatawag nyo na naman ng Duterte, tapos kung kailan kayo papatawag nyo na naman. Hindi, tapusin nyo na yan. Tapos, pag wala kayo na-resolve, manahimik na kayo ha. Manahimik. Huwag nyong gamitin ang Duterte para kayo sumikat. Pwede ba? Kung sisimulan ninyo, tapusin ninyo. Huwag yung hanggang 2028 gusto nyo yan ang pinag-uusapan. Kasi yan ang style nila eh. Yan ang gagawin talaga nila hanggang 2028. Kasi yan nga ang plano daw. Sabi nga ni BP Sara, maging Prime Minister yan si Martin. So, nila yan? Pipigain nila ng pipigain yan. Siguro once a month, once a week, ibabalik-balik nila yung balita. Meron silang ganyan, meron silang ganyan, meron silang ganyan. Hara umabot doon. Wag na nating pahabain. Tapusin, 10 days. Ang tanong, Quadcom, duwag ba kayo? Duwag nga ba kayo, Quadcom? Baka mamaya tatakot na naman kayo tas isisisi nyo na naman kay PRRD. ng marathon hearing o tuloy-tuloy na pagdinig ng 10 araw. Nagbabalita mula. Ito, balikan natin to sinabi ni Dan Fernandez. Kung isang linggo pa raw nila pinag-iisipang Ay, hindi yan. source persons. We decided na testigo. Pirmasyon dito. Sa social co-chairperson Dan Fernandez, sinadya ni na Duterte na ngayon lang i-anunsyong dadalo sila sa pagdinig para pagmukaing natatakot ang mga kongresista sa dating Pangulo. Yun yung nila, yung style, di ba? And to make it appear na tayo yung umaatras sa ganitong klase ng invitation. Whereas we've been inviting him for so many hearings already. Sagot Yan naman ni ang punto ni Dan Fernandez ha.
Itong punto niya, tagal na naman daw siya ini-invite. O pinapasama lang sila ni PRRD na kunwari sila ang duwag kasi biglang nag-ano. Alam nyo, alam ko tapos na ito kasi matutuloy na yung pagdinig eh. Pero still, again, we need to discuss this kasi nagpalusot itong mga ito. Ganito po itong Quadcom na ito, mga palusot. Kasi hindi nila dapat binaligtad. They tried. Sinubukan nilang baligtarin ang sitwasyon. Kasi kung talagang kayo, hinahamon nyo si PRRD at gusto nyo talaga siyang maimbitahan, kay may witness kayo, kay wala kayong witness, kung talaga meron kayong hawak na ebidensya, pag oo ni PRRD, hindi papasok, not even once, hindi papasok sa isip ninyo na i-cancel. Kung talagang matatapang kayo, kung talagang may laman ng utak ninyo, nung pumayag si PRRD, kung talagang bukal sa loob ninyo yung paghahamon kay PRRD, yung totoo nyo yung pinapakita ninyo. Nung pumayag si PRRD, dapat nagdidiwang kayo. Dapat grinab nyo agad yung opportunity. Yes, sige, tuloy. Kahit ano pa yan. Kay meron dyan, kay wala. Akong bahala. Yung 20,000 na tanong ko, itatanong ko. Dapat ganun ang reaksyon. Hindi anong ginawa ninyo. Naduwag kayo, kinancel ninyo. Di ba sinasabi nyo, kasi talagang plano nyo cancelin na, hindi yun. Hindi yun. Hindi yan ang reaksyon ng talagang hinahamon si PRRD. Hindi yan ang reaksyon. Hindi ganyan dapat yung bunganga ni Paduano na sinabi niyang duwag to si PRRD. Nung pumalag sana, dapat excited siya. Nakukuha nyo? Hindi yun. Hindi, cancel. Hindi. Dapat lahat kayo, yes! Pumayag, yari ka ngayon. Kung hindi kayo duwag. Hindi ganyan naging reaction nyo eh. Nagbabluff kayo. Nung pumalag si PRRD, kumurap kayo. Kita nyo? Booking kayo eh. Binago nyo lang nung nag-backlash. Nabakla kayo dahil bumuelta sa inyo. Nagalit ang taong bayan. Kaya nga wala kayong desisyon eh. Ang desisyon ninyo depende sa takot ninyo. Yun po yun. Huwag na tayong maglokohan. Hindi yan ang reaksyon ng isang talagang hinahamon at gusto talaga makapunta si PRRD. Yung gusto nyo makapunta si PRRD at yung reaction niya is completely opposite. Tapos dadaanin nyo sa pulusot. Tapos sama-sama na naman kayo nakaupo dyan. Diba? Hindi nyo ba kaya mag-isa? Hello? Hindi, nagtatanong lang. Hindi nyo ba kaya mag-isa? Si PRRD kaya oh. Si BP Sara nga mag-isa eh. Hindi nyo ba kaya mag-isa? Magsalita mag-isa? Ay, Quadcom.